Sa ibang balita, idineklarang sufficient in substance ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin po niyan, naniniwala ang Committee on Justice na may sapat na sustansya ang dalawang reklamong impeachment laban sa bise. Para sa detalye, mula sa Batasang Pambansa na sa linya ng telepono, si Marian Enriquez. Marian, paano ba ang tinakbo ng botohan dyan? Yes, both 54 nga no, na mga miyembro ng House Justice Committee ang bumotong pabor o sufficient in substance. Ito ang dalawang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at isa lamang yung tumutol. At yan nga po ay si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. At bago nga yung naging botohan, tinalakay yung ikalawang reklamo ngayong araw. Yan po yung inihain o Attorney Nathaniel Cabrera na inendorso po ni na House Deputy Speaker Paulo Ortega at House Committee on Human Rights Chairman Benny Abante. At isa nga doon sa mga napag-usapan, kinuwestiyon ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay yung affidavit ng umano'y bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Tinatanong niya kung nasaan ba itong si Madriaga at may ebidensya bang makapag-uugnay sa kanya kay VP Sara. Bagay po na tinabla ni Congresswoman Leila De Lima. Git ni De Lima, premature pa itong pag-usapan dahil sa evidentiary phase pa ito dapat italakayin. Dahil ngayon nga po ang pinag-usapan lamang kung may impeachable offense o ka-impeach nga ba itong si VP Sara Duterte. At ngayon nga, yun muna yung latest dito sa Kamara. Balik sa iyo. Gusto ko lang malaman muna, Maan. So anong mangyayari pagkatapos ganyan? Anong susunod na proseso? Tama ka. Bruce, nagpadala na nga ngayon ng notice itong House Committee on Justice doon sa kampo ni VP Sara, doon sa respondent. Bibigyan sila ng 10 araw, 10 calendar days po para mag-reply or mag-answer, kumbaga, tumagot po dito sa dalawang reklamong impeachment laban sa kanya. Pagkatapos naman po, maaari namang mag-reply yung mga complainant dito within 3 calendar days and then another 3 days po para naman magsumite si VP Sara ng rejoinder. Bruce. Maan, maiba naman tayo kasi mainip na usapin din itong pahayag ni Representative Bong Suntay tungkol doon kay Ann Curtis. Meron ba siyang follow-up dyan? Kasi yung hiling kahapon ng ilang kapwa mambabatas at ilan pang grupo, mag-apologize daw siya. Ruth, nanindigan nga itong si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay na wala raw mali siya sa analogy na ginamit niya doon sa deliberasyon nga ng House Justice Committee kahapon. Tungkol yan doon sa impeachment proceedings na laban kay VP Sara Duterte. Sabi niya na taken out of context lang daw yung kanyang pahayag nang banggitin niya yung kanyang imagination sa actress na si Ann Curtis. Sabi nga ng kongresista hindi raw ito ang intensyon niya. Pero humingi na lang din siya ng dispensa sa actress at sa mga na-offend dito. Paliwanag ni Suntay, biglaan lang daw niya itong nasabi yung analogy na ito at ito lang daw ang kanyang naisip. Isa kasi sa mga napag-usapan sa deliberasyon kahapon yung umano'y desire at imagination ni VP Sara to inflict harm, bagay na tingin daw ni Suntay ang mga ito ay hindi impeachable offense. Hirit ni Suntay ngayon, may tuturing pangaraw na effective ang kanyang analogy. Pakinggan po natin itong kanyang pahayag. Actually, in fact, that analogy was effective dahil hindi niyo ako papansinin kung hindi binigay yung analogy na yun. I stand by my statement that analogy was used to prove that statements are oftentimes taken out of context. Nagsisisi ako na may nasaktan mga kababaihan because that was never the intention. But kung may nasaktan, hindi tayo ng dispensa. Miss Ann Curtis rin, kung nasaktan siya sa pero sa ulitin ko na kung malis intended, isa lang ang tutulong yung sinabi ko ang ganda-ganda yan. Bruce, kaugnay nga niyan, maraming kongresista yung umalma sa sexist remarks ni Suntay. Maring kinundina ng House Committee on Women and Gender Equality ang pahayag ni Suntay. Ayon kay Committee Chair Ann Matibag, hindi ito simpleng biro o harmless na komento. Ang pag-reduce daw sa isang babae bilang object of sexual imagination ay tahasang sexist at nakahihiya. Maging si Justice Committee Vice Chair Bel Zamora, mariing sinuligsa ang pahayag ni Suntay at sinabing walang katuturan sa hearing ang mga naging pahayag ng mambabatas. May panawagan din si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya kay Suntay at sa iba pang kongresista. Narito ang kanyang pahayag. Yan po ang Express Report ni Marian Enriquez mula sa Batasang Pambansa.
Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.